Arlie, Boss Mac, mas pogi mga aso kontra kay Kulaong. Totoo naman yan. Karina, hello po. Okay, ano kaya yung sinasabi ni FG na good news? Kuya Arnel, ready mo? Hindi ko rin po alam. Okay, dapat din na makalabas si Kulaong. Tignan natin, ano ang post ni FG? Okay, ano to? Kala ko ba unjust vexation lang, sabi ni Rapi Tulfo. Kung ganoon, bakit kailangan ng police escort at backdoor exit? Hindi ba dapat routine lang kung simpleng kaso? Lorna Passion Pamintuan o Donabel Panginiban o Lorna Panginiban, alin ba talaga? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pagtulong para makalaya si Norman Mangusin? Ah, hanggang saan ba talaga ang inaabot ng impluensya ninyo? At may kinalaman ba rito ang mga koneksyon nyo sa kasino? Alam ba ni PNP, HPG, PB, ano yan, Police Brigadier General William M. Segun ang lahat ng hakbang na ginagawa mo para suportahan si Norman Mangusin? May basbas ba ito o may mga bagay na dapat kang ipaliwanag at malaman ng publiko? Ano tong ano na ito? Yung Facebook profile. Donabel Panganiban. Oo nga, no? Ba't may mga pulis pa doon, no? Nako, dapat pala imbestigahan yan ng Napolcom. Bakit ganun? 'Di ba? Bakit may escort pa ng pulis? Tapos, kung unjust vexation lang, bakit parang VIP ang datingan ni Kulaong doon sa Paranaque? Nagmumukha lang high profile si Kulaong. Good day, Pablo Natix from Kuya Henry. Karina, nakisawsaw na naman si Tulfo. One-sided yun. Yung mga pulis na pinahiya, naalala niya ba yun? Paano yung pulis na gumawa ng tama? Ano nga daw hindi nga daw dapat saluduan yung PNP. Yan ba sinasabi nila na nakakaawa o pa ba sa tingin nila yung ginawa kay Kulao? May influensyang tao nga yan, daming kakilala. Baka takot sila na baka kumanta. Chairman, pa-shoutout daw si Chairman. Saan barangay po kayo? Ngayon, ito kasi yung post ni Sir Ralph Kalinisan. Okay, punta tayo dito kay Sir Ralph Kalinisan. Okay, ang sabi dito, ang sabi po dito ni Sir Ralph Kalinisan, lakihan natin konti. On Mangusin's latest video, if he thinks that this is just about unjust vexation, then he is gravely mistaken. This is the fight of the common Filipino. The OFWs na nawalan ng pera dahil sa panloloko, he weaponizes clout for the wrong purposes. This is also the fight of government institutions that were publicly maligned by a clout chaser. We don't need this forgiveness as we are just doing our sworn duty. What we need is accountability. We need genuine remorse and full indemnification for all his followers. Identify them all and apologize to them directly in public. Diba? Kulaong, hindi naman kailangan ng kapatawaran ng mga katulad ni Sir Kalinisan kasi ikaw naman ang tumarantado sa kanila. Ginawa lang naman nila yung trabaho nila eh. Di ba ang trabaho ng mga police to serve and protect? So pinoprotektahan lang nila ang mga Pilipino sa mga katulad mong kriminal, manloloko, human trafficker, swindler, estapador. Masamang tao ka, Kulaong. Di ba? Yun lang yung ano nun, katotohanan nun. Saka isa pa, Kulaong, yung sinasabi mo unjust vexation lang, araw-araw ka ng loloko ng tao na ikaw si Francis Leo Marcos. Hindi ka naman Marcos. Mukha kang aso.
Diba? Mukha kang tukmol. Wala pong Marcos na mukhang tukmol. Mini Wong Vlogs, hello po. Shoutout po. Okay. Sampalok, Boss Mac. Tabs ni Boss Y. Yun. Shoutout kay Boss Y. Namimiss ko nga rin niya. Kaya lang, pag nagpupunta ako ng Manila, hindi ako nakakadalaw sa kanya. Diretsahan tayo dito. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy dito. Saka hindi ako plastic dito. Diba, Kuya Lanstan? Lee Ibarra, tama ka, Boss Max, sindikatong kulto yan. Hindi kasi ordinaryo unjust vexation yan dahil sa mga personalidad na binanggit niya at dinamay. Tama. Diba, yan ang ano eh. Yun ang katarantaduhan dito na sinasabi ni Kulao, unjust vexation lang. Pero hindi po unjust vexation lang. Alam nating lahat na mas matindi sa unjust vexation ang ginagawa niya. Okay. Ngayon, punta na natin to doon sa mga nagtatanong kung magsasampa ba ng demanda etong si dating Senador Manny Pacquiao. Opo, magdedemanda po talaga yun. At hindi po niya kasi pwedeng palampasin yan dahil nanay po niya ang binalahura ni Culaong. Nanay ang binalahura. Dating Senador Manny Pacquiao magsasampa rin ng reklamo naman laban sa vlogger na si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Ano kayang kaso ito? Malaman natin sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Tita Winnie, hindi pa man nakakapagpiyansa, madaragdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ng vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos. Ito ay matapos kumpirmahin ni dating Senator Manny Pacquiao na nakahanda na ang mga reklamong kanyang isasampa laban kay Mangusin, kabilang na ang cyber libel at iba pa. Kaugnay ito sa mga claim ni Mangusin noon na may pagkakautang umano si Pacquiao sa kanya na malaking halaga. Gayun din ang pang-iinsulto na ginawa nito sa kanyang pangalan at sa kanyang ina na si Mami D. Gate ni Pacquiao, hindi niya pa nakakasama kailanman si Mangusin at hindi rin niya katanggap-tanggap ang mga masasamang salitang binitawan nito laban sa kanya. Hindi lang yata isa kasi siyempre yung pagsisira niya sa pangalan ko, mag-claim siya na may utang ako sa kanya. Parang sabi niya yung mama ko daw mukhang bakulaw. So, nasasaktan ako nun. Hindi maganda yung mga ganong tao. Dapat huwag tularan. Dapat, tama yun. Kulong na siya para manahimik na siya doon. Sabi ni Pacquiao, patatawarin niya si Mangusin kung magpa-public apology pero tuloy pa rin ang kanyang isasampang reklamo na inaasahang ihahain ng kanyang abogado sa lalong madaling panahon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Diba? Kahit mag-public apology si Culaong, papatawarin lang siya. Diba? Pero tuloy pa rin ang kaso. Hindi porke pinatawad, wala ng kaso. Yan ang mangyayari kay Culaong. Mag-public apology siya para patawarin siya ni Manny Pacquiao. Pero wag siyang aasa na hindi na itutuloy yung kaso. Kasi nga po, kapag po ginawa yan ni Manny Pacquiao, uulitin po ni Culaong yan sa ibang tao. Diba? Si Manny Pacquiao, kita nyo. Tingin ko magiging kaso dyan, cyber libel, unjust vexation, defamation, o kung ano man. May pera si Manny Pacquiao. Bilyonaryo yan. Kahit magdemanda yan, walang mawawala sa kanya. May group of lawyers yan. Diba? Kaya, yan ang mga deserve na magdemanda.
Eh kung magdedemanda si Manny Pacquiao tapos mawawalan siya 1 billion isang araw. Tingin niyo ba magdedemanda 'yan? Hindi. 'Di ba? Eh kung katulad ko, mahirap lang, mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, eh kapag po nagdemanda yung mga yan, malaki po mawawala. Kaya hindi po talaga mapipilit. Maghintay. Yun ang magagawa lang natin. Pero yung kuwari, pipilitin natin sila, hindi, magdemanda na kayo. Libre na mga abogado eh. Hindi po natin sila mapipilit. Kasi ang kailangan po nating ipasok sa isipan natin, yung mga yan, may mga binubuhay po silang pamilya. Yan po ang mahirap na sitwasyon nila. Ate Pink Butterfly, nagkamali lang siguro ng si Manny Pacquiao. Madami ka pa antayin, Kulaong. Actually, si Kuya Nasukir kasi kagabi nung umakyat, ayoko nang tanungin, pero nung nagtawagan kami, merong isa sa 5 mommies na baka umuwi daw po this year. Baka lang. Baka daw po umuwi. Hindi si Karen Whitmore kasi ang alam ko naman hindi naman kasama noon sa 5 mommies si Karen Whitmore. Late na siya naging 5 mommies. Yung unang batch, baka po may umuwing isa. Kapag yun umuwi, baka baka maisingit niya etong pagsasampa ng demanda kay Kulaong. Malalaman na lang po natin yan. Okay, Ate Mayet, ayan, shout out. Zaydax, sa June, July, uuwi si second mommy na in-interview. Si Nay Karen Whitmore ba yun? Okay, nagagamit ni Kulao sa mga OFW, sinasabi niya may utang sa kanya si Manny. Tama, oo, yun nga yun. Nung pinag-record ako niyan, nung time na nag-uusap doon, ang pinag-uusapan, humanitarian. Ngayon, kinukumbinsi niya kami na manawagan ng donasyon para may maipang humanitarian siya. Tapos bigla niyang isiningit yung yung utang ni Manny Pacquiao. Para isipin namin, wala siyang pera na kay Manny Pacquiao yung utang niya. Sana dahil sa issue na to, magawan nila ng batas na kung paano magpapadali yung pagkakaso ng mga OFW pag may ganyan. Kasi yan ang sinamantala ng kagaya ni Kulaong. Tama. Diba? Baka pwede kahit kamag-anak ang magdemanda. Ate Mayet Gregorio, good morning dyan sa inyo. Kuya Elmer, papatawarin siya pero mayroon siyang krimen na dapat panagutin sa batas dahil may nilabag siyang batas. Tito Waldo, mali, hindi ba kulang sabi ni Kulaong, baluga ang sinabi. Yun nga po. Pero alam naman natin kung ano yun eh. Nagkamali lang yun. Hindi niya lang siguro naalala yung baluga. Okay, pwede na yan ituring na high profile case dahil sa mga taong involved na binanggit niya. Albert Del Rosario. Cor Gandam, good afternoon boss. Pa-shoutout po. Sa The Hermit Hobby, San Pablo City, Laguna. Oy, San Pablo eh. Ate Grace Burton, BF daw niya, taga 13 Martires, Josh Agbulos. Oshikode, hello po. Okay. Okay, update daw sa sa post ni FG. Napakita ko na po kanina. James Can, hello. Mini Wong's Vlog, mega love shouty, kapatid. Jonah, thank you sa concern. Okay. Ate Jonah, please don't forget to like. Ilan na ba like natin? 385. Aba, kahit pa paano, mataas-taas. Virgo ko, baka si Mami
uuwi kasi malaki talaga magpalipad at naipadala kay Kulaong. Bet Spam, shoutout boss Pablo Natix from Las Vegas. Oh, si Kuya Mark JC Hernandez nagpakulay, mag-like kayo oy. Seng, the biggest kulangot sa balat ng kalabaw. Noel Kiambao, pa-shoutout. Okay, Ate Mayet, may umaga tapos may gabi din ng Kulaong time. Kasi nga po, nagkaroon ng arraignment ngayon. Nag-aabang sana kami ng update. Baka meron. Wala nga pong wala pong update pa. Wala pa pong update doon sa nangyari sa arraignment doon po sa sa Parañaque. Okay, LOA. Bakit? Meron nagtatanong dito bakit daw wala naka-live sa Parañaque City Hall. Wala naman po kasing ganap doon kasi sa RTC ang usapan. Tapos, kung sakaling may mag-live ulit doon, 'di ba? Mapapansin na naman. Mapapansin na naman po na Ka-idol, salamat po. Sino ba yung maraming mag-comment kayo. Yan na. Good morning sa ating lahat. ano kaya sinabi ni Sir Manny dito? Tingnan natin. Search natin si Manny Pacquiao. Naka-live pala si Manny Pacquiao kanina. Tingnan natin kung ano yung sinabi dito. Sino na? Hello guys. Hi guys. Live. Thank you po. The Voyager at si Ate Mini Wong Vlog. Thank you po sa inyo pong pakulay. Salamat po sa mga blessing na binibigay po ninyo sa akin. Ano na? Live. Naka-live na ako. Yeah, may audio. Okay, Parami mo na. parahin mo na to. Okay na yun. AJ Moto. Bilis mo, dami na. Grabe to. From Alaska to. International yung followers. Puro nasa ibang bansa eh. Good morning. Basahin mo si Inday Morin. Okay, Si Inday Morin. From Manipay Office. Coffee tayo. Inday. Ang mayaman, hindi marunong mag-sokmed. Will receive 1,000 pesos. Walang iba kundi si Arlene Byron. Parang nagpaparapol pala siya Kung dito. sino po isa doon. Winner of 1,000 pesos. Very good. Okay. No Nintendo Switch on Daddy, wait! what's that?
Nawala na yung audio. Parang nagparapol lang pala si Manny. Kala ko meron siyang sasabihin eh. Wala naman palang sinabing kakaiba si Senator Manny doon. Yung mga ano yun, yung mga mamanege dyan nung Amerikano marunong magbisaya at Tagalog sa social media, Boss Manny. Ate Glenn, Boss Max, sleep muna po ako. Di nakatulog kagabi. Kakaabang ng... okay. Sige. Ingat po kayo. At yung mga batang may kapansanan sa live niya, kung pintasan, sabi niya dun sa magulang, yung anak daw niya nasa sulok. At oo, yun nga. Tama. Ate Yolanda Ramirez. Ala ko talaga may sasabihin si Senator Manny. So, yun lang yung mga ano natin dito ngayon. Wala pang ganong update. Abangan na lang po natin yung upload ni MG. Para maano po natin, malaman natin yung kung ano yung nangyari sa kanilang arraignment. Kasi yun naman ang sabi ni MG. Ibablog niya. Ibablog niya kung ano yung nangyari yun. Yan ang sabi niya. Oy, Cecil Pasco. Ayun. Thank you po. Mga media boss la update, wala rin po. Yes, Sir Josel, totoo yan. Rich, yung isang video ni Manny, may sinabi siya kay Kulaong. Isang video niya. Marami ba siyang dito, video? Tingnan natin. Good morning. Iba pong yung app sa ibang bansa. Ito na talagang business o para kumita ng pera. Ito kumita man ng pera pero hindi yung Ba't ganon? Wala audio. for your information, sa lahat po ng mga OFW at saka ibang pangit yun. Cuerta, good morning. James Perenanta Talion, Benjamin Dagang, pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Ay, maraming magpapawid pala dyan. Yung pala yun. Pwede naman siya tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka ibang pangit yun. Pwede naman siya tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya, magpakabait. Yung challenge ko po na mag-download ng MoneyPay. Yun pala yun. May sinabi nga, puro money pay ni-endorse ni Idol Manny. Oy, syempre, kanya yun eh. Boss Mac, shoutout sa kababayan ko na Oragon, Senator Trillanes, ng Boxing Bro Silver Boys TV ring announcer ng MP Promotion, Mark Lontayaw. Room with Bean, sabi ni Idol Manny sa live niya, pag inulit niya daw ginawa niya sa kanya at nanay, kakausapin niya personal, wag daw siya mayabang. Tumulong ka na lang Kulaong, wag ka na mayabang. Yan po sabi niya. Oo nga, yun yung sabi.
Saan mo nakita? Okay. Okay, Bets Pam, pasasalamat ko sa'yo nung nag-live ka nung birthday kasi kung di ka nag-live nun wala kaming alam lahat na nangyayari on that moment. Salamat, Boss Mac. Oy, thank you, thank you. Salamat po sa inyo pong pakulay. Ate May Noble, magkaso si Boss Mac, i-flat tayo nag-subscriber, mag-aambag ng tig-pipiso, 500k subscriber. Okay na yon, di ba po, Boss Mac? Oo. Aba, pag nagpiso-piso kayo, magkano rin yan? 513 ba? 513,616 yung huli kong kita yata. Wrong with Bean, shoutout idol from Iloilo, Solid Hoyo, Kulaong. Ayan. Thank you, Bets Pam, ha. Salamat sa mga blessing po na binibigay niyo sa akin. Ate Maribel, hindi naman true ang pagtulong ni Kulaong. Gusto lang manghingi sa tao kasi pansugal niya. Tama. Pag may warrant ulit, saka madami na naman tao sa Paranaque, Ate Grace Burton. Pero ako, inaasahan ko yan sa mga susunod na mga araw, mawawarrant na naman talaga yan. Tinawag ni Senator Manning Kulaong si Norman Mangusid. Pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Ay, maraming magko-comment pala dyan. Pwede naman siya tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka ibang pangit yun. Pwede naman siya tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Yun. Lang siya magpakabait. Ayun. Pwede siyang tumulong na hindi manggamit ng ibang tao, sabi ni Senator Manny. Kaya lang, paano po siya makakatulong kung wala po siya gagamitin ibang tao? Wala naman pong sariling perang pantulong yan. Katulad niyan, kita nyo, sumagot ng humanitarian, di ba? Nag-upload ng humanitarian. Pagkatapos niya makulong, ang upload niya humanitarian. Ibang tao na naman ang gumastos noon, hindi siya. Hindi siya. Yun po ang napakulaong na tuloy si Pacman. Oo nga Ate May Hindi ko inaasahan sasabihin niya yun Yung challenge ko po na good morning. James Perenanta Talyon, Benjamin Dagang, pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Ay, maraming magko-comment pala dyan. Pwede naman siya tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka ibang pangit yun. Pwede naman siya tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya magpakabait. Yung challenge ko po na Yan. Si Kulaong po, hindi yan makakatulong pag walang pera. Hindi po yan makakatulong ng sarili niyang pera. Hindi po yan makakatulong ng hindi gagamit na ibang tao. Ay, Nanay Linda Lopez, ayan. Happy anniversary po sa inyo ni Tatay Perfecto. Ayan. Nay Linda Lopez, hello po. Smelling something fishy na talaga sa ganap na to kay Kulaong. Ehem. May mga anino ba? Wala naman yata. DS Lutaw Vlogs, karamihan naman boss ng charity vlogger sa sponsor galing ang mga tinutulong. Pwera lang kumayaman na vlogger. Yun, okay yun. Katulad nila Kalingap. Di ba alam ko may mga nag-i-sponsor dyan. May mga tumutulong, may mga nag-humanitarian, nagcha-charity na meron talagang nagbibigay na pera na tao. Kay Kulaong, nanloloko siya. Magkaiba po yun. It's not the same thing. Kasi kay Kulaong, nanloloko siya.
Katulad nun, namigay siya ng Jollibee. Binigyan siya ng nasa 30,000. Ang pinambili niya lang 8,000. Sige ate John, thank you po. Ate Nanette Poco ng London, hello po sa inyo. Magkaiba kasi yun eh. May tumutulong para kumita. At meron naman mga charity vlogger para talaga makatulong. Hindi katulad nitong si Kulaong, kunwari lang tumutulong para kumita. 20% lang ang pinamimigay, yung 80% pansugal. Diba? Okay naman mag-humanitarian basta 100% ng donation na pupunta sa mga tinulungan niya. Hindi yung 10 to 20% sa humanitarian tas the rest sa casino. Tama. Meron daw Food Genius. Tignan natin naman dito. Eto. Vlogger Norman Mangusin enters not guilty plea in Parañaque court over unjust vexation complaint filed by Makagago. Mark Jason Warnaculahewa. Grabe tingin ni Kulaong dito. Norman Mangusin denies unjust vexation charge, pleads not guilty in Parañaque RTC. Yari ka ngayon dyan, Kulaong. Nag-plead siya ng not guilty. Dapat niyang patunayan ngayon na not guilty siya, di ba? Eden Bales, Boss Mac, makakount pa din ba as wiretapping yung video call niyo kung si Kulaong naman nag-utos sa'yo na record? Hindi po. Carl Macho Pulgado, madami hindi nakakaunawa sa sitwasyon na to tungkol kay Kulaong, Kuya Mac. Tama. Michael Pablo, idol pa shoutout ng Pablo family from Salawag, Dasmariñas, Cavite. Ayun. Okay, itsura niya parang binuli na bully. Eto, kita niyo yung mukha ni Kulaong. Sama ng tingin, kilak Seral Kalinisan. Grabe ang tingin, galit na galit, Dapat niya, yan ang mahirap sa plead na yan ni Kulaong na not guilty. Ano yan nag-plead siya ng not guilty, dapat patunayan mo na not guilty ka. Patunayan mo na hindi totoo yung kinaso sa'yo, unjust vexation. Ang mga kaso po ngayon, na iba kasi ang mga kaso po ngayon, dati, dapat may probable cause para ikay mawaran. Ang mga kaso po ngayon, prima facie evidence na tinitignan. Umakyat to sa korte, ibig sabihin may prima facie evidence. Paano ko kontrahin ni Kulaong yun? Yun ang mahirap. Diba? Meron yung isang post pa ni FG, nag-comment si Sir Kalinisan, Lucky, not guilty daw, mas gusto ata magtagal sa kulungan. Core Gundam, yung isa pa post yung nakalabas may escort. Okay, napakita ko na po yun. Ate May, nag-plead not guilty si Kulaong, mas lalong tatagal yan. Kung nag-plead guilty siya, di bubunuin lang niya yung kulong max of 30 days lang naman. Tapos 200 petot lang yata penalty. Tama po. Okay, humble. Sabi niya, ay pa-shoutout daw. Selmar Buela. Ayan. God bless po. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.